Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. China, nagpadala ng 3 astronauts sa kanilang space station. Bilang bahagi ng paghahanda ng China sa target nitong crewed moon landing pagsapit ng 2030. Nagpadala ito ng 3 astronauts sa kanilang space station nitong Linggo, Mayo 24. Isa sa mga astronaut ay mananatili sa kalawakan sa loob ng 1 taon. Pinakamahabang misyon sa kasaysayan ng China upang pag-aralan ang epekto ng matagal na pananatili ng tao sa outer space. Inilunsad ang Zhenzhou 23 spacecraft gamit ang Long March 2F Y-23 rocket mula sa Zhuozhuang Satellite Launch Center sa Northwest China. Kabilang sa crew si payload specialist Xia Ying na dating police inspector mula Hong Kong at kauna-unahang astronaut mula sa lungsod na lumahok sa isang Chinese space mission. Mga nasunugan sa Parola Compound, binigyan ng 10,000 pesos cash assistance. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Brian Kidzon. Nakatanggap ng tig 10,000 pesos cash assistant ang pamilyang nasunugan sa Parola Compound sa isinagawang distribution ngayong Lunes, Mayo 25, sa Leonardo B. Fagoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Manila. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng agarang ayuda para sa mga residenteng apektado ng sunog at kasulukuyang nanunuluyan sa evacuation centers. Nagsimula ang sunog sa Parola Compound noong Sabado bandang alas 3 ng hapon at mabilis na kumalat sa dikit-dikit na kabahayan hanggang umabot sa Task Force Charlie alas 5:19 ng hapon. Mahigit 10 oras na tumagal ang sunog bago tuluyang naapula ala 1:16 ng madaling araw ng Linggo. Nagbubulgar, Brian Gitson. Bilang ng bangkay na na-recover sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, 4 na. Para sa Boses ng Katotohanan, Magbabalita, Kim Plagata. Umakyat na sa 4 ang nasuwi matapos gumuho ang isang ipinapatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3 ngayong Lunes. Ayon kay BFP Region 3 spokesperson Fire Superintendent Maria Lea Sahili, isa pang biktima ang narecover mula sa mga guho habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operation sa lugar. Matatanda ang madaling araw ng Linggo, May 24, nang gumuha ang nasabing gusali sa kahabaan ng Theodore Street sa Barangay Balibago. Aabot naman sa 6 na individual ang na-rescue at kasalukuyang nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan. Patuloy pa rin ang operasyon ng mga rescuer para sa iba pang pinaniniwalaang natrap sa gumuhong estruktura. Nagbubulgar, Kim Plagata. World Health Organization kinilala ang Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Para sa Boses ng Katotohanan, Magbabalita, Jeneline Berdera. Kinilala nila World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus at iba pang WHO member states ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce, partikular sa larangan ng nursing at healthcare. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, pinananatili ng DOH ang balanse sa pagtulong sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinitiyak ding natutugunan ang pangangailangan ng bansa. Ipinaliwanag ni Herbosa na isinusulong ngayon ng DOH ang isang paradigm shift kung saan hindi lamang recruitment ng nurses ang solusyon sa kakulangan ng healthcare workers sa mundo, kundi pati na rin ang knowledge sharing, trainings at capacity building. Dahil dito, itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing katuwang sa pagbuo ng mas matatag at mahusay na healthcare workforce sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, pinuri rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa pandaigdigang kampanya laban sa pagkalat ng mga virus at nakamamatay na sakit. Ayon kay Tedros, walang kinikilalang border o politika ang mga virus, kaya mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa at ang sama-samang pagbuo ng mga polisiya at kasunduan sa pamamagitan ng World Health Assembly. Nagbubulgar, Jeneline Berdera. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan.
Sa gitna ng mainit na isyu at sa kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Tagata at samahan niyo kalamin ng pananaw ng mga Pilipino na ang Pilipinas ang pinakamagaling at pinakapinagkukunan na mahuhusay na nurses sa buong mundo. Oo, kasi I think yung love and caring pa lang natin sa mga patient, di ba? And then tayong mga Pilipino, given na sa atin yung care na binibigay natin sa kanila. Well, sinasabi kong focus sila sa skills. Syempre, kahit na gaano kahirap and gaano karami yung procedures, parang pinupursige talaga ng mga teachers or professors na matuto yung mga estudyante. Syempre, nakafocus tayo sa buhay ng mga tao. Ang mga Pinoy kasi, caring, responsible. Tapos tayo, nasa third world country tayo eh. So, yung mga ibang bansa na mas maganda yung buhay kaysa sa atin, tayo bilang nandito sa Pinas, mas kinakailangan nila yung tulong natin kasi at an early stage, tumutulong tayo sa kapwa natin. So, parang natural na yun eh. Hindi na kailangan pag-aralan, hindi na kailangan tanungin. So, maghahanap sila ng mga bansa na matulungin, which is tayo, mga Pinoy. So, yun. Kaya, tama naman yun. At yan ang mga opinion na kalat natin sa araw nito. Para sa boses ng katotohanan, ako si Kim Tagata, nagbubulgar. Anne Hathaway, 10 taong halos hindi makakita sa kaliwang mata. Ibinunyag ng Hollywood actress na si Anne Hathaway na halos isang dekada siyang naging legally blind sa kaliwang mata dahil sa early onset cataract. Sa kanyang panayam sa podcast ng The New York Times, ibinahagi ng aktres na nagsimula ang problema sa kanyang paningin nung nasa edad na 30 siya at tumagal ito hanggang mag-40. Ayon kay Anne, unti-unti umanong lumala ang kondisyon ng kanyang kaliwang mata hanggang sa halos wala na siyang malinaw na makita rito. I had an early onset cataract. Really? And it impacted my vision so much that I was basically legally blind out of my left eye. Matapos siyang sumailalim sa operasyon, sinabi ni Anne na noon lang niya tuluyang nakita at naramdaman kung gaano kalaki ang epekto ng kondisyon sa kanyang araw-araw na buhay. Isang viral video, daan para mabago ang buhay ng content creator na si Fons. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Beron. Mula sa pagiging aspiring barista hanggang sa makapasok sa trabaho ni Queen of All Media na si Chris Aquino, ibinahagi ng content creator na si Fons ang isa sa pinakamalaking plot twist sa kanyang buhay. Binalikan ng social media personality at content creator na si Aldrich Narcha o mas kilala bilang Fons ang hindi inaasang pagbabago ng kanyang buhay matapos siya mabigyan ng oportunidad ni Chris Aquino. Sa kanyang guest appearance sa programang Your Honor, ikinuwento ni Fons na bago siya makilala sa paggawa ng viral skit online, pangarap muna niyang makapagtrabaho bilang barista sa Singapore. Kwento niya, muntik nang matuloy ang kanyang pag-alis matapos siyang makapagtrabaho sa isang coffee shop doon. Ngunit pagbalik niya sa Pilipinas para asikasuhin ang kanyang mga dokumento, bigla naman umanong hindi nagparamdam ang taong dapat sana'y tutulong sa kanya. Ayon kay Fons, tapos, bored ako noon. Ginawan ko ng meme si Madam Chris. Tapos, nag-viral sa Facebook. Nakita niya, minessage niya ako, tapos inofera niya ako ng trabaho. Are you a fast learner? No. Do you work well under pressure? No. Are you a team player? No also. Nag-research ka ba about this job? Hindi rin. Are you a problem solver? No. dahil dito, napansin siya ni Chris at personal siyang minessage hanggang sa tuluyan siyang alokin ng trabaho. Hindi man alam ni Chris ang pinagdadaanan niya noon, naging daan naman umano ang viral video para tuluyang mabago ang direksyon ng kanyang buhay at mapasok ang mundo ng digital entertainment at pag-arte. Nagbubulgar, Mabel Viron. PBBM, magbibigay na insentibo sa mga medalist ng palarong pambansa at para games. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Sa unang pagkakataon, magbibigay ang pamalaan ng insentibo para sa mga medalist ng palarong pambansa at para games bilang pagkilala sa talento, pagsisikap at dedikasyon ng mga batang atletang Pilipino. Sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan diin ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr.
Jr. ang papel ng sports sa paghubog ng disiplina, teamwork, respeto at katatagan ng kabataan. Sa ilalim ng temang Unlocking the Future through Sports, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na suporta sa grassroots sports development sa pamagitan ng school sports clubs, pamamahagi ng sports equipment, training programs at pagbibigay ng pagkilala at insentibo sa mga batang atleta upang mas maabot nila ang kanilang potensyal. Mahigit 10,000 student athletes mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang National Academy of Sports at Philippine School Overseas ang lalahok upang ipakita ang kanilang husay at sportsmanship. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Eto, may good news ako naman, Feli. Dahil Lunes ngayon. O, di ba nakakatuwa lang dahil yun sa World Health Organization, yung Director General doon is nabanggit ang Pilipinas. Biruin mo nga naman. Sa isa sa nagpapalakas ng yung Global Health Force na tinatawag na yan. Oo, alam naman natin, Mitch, na ang Pilipinas, number 1 yan pagdating sa Sinabi mo pamilya, 'di ba? So kaya siguro kino-consider din ng World Health ang ating bansa dahil alam nila na purong pamilya tayo So alam nila kung gaano tayo ka-concern sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin. Siguro iniisip nila na so, kaya siguro iniisip nila na mas magandang kunin yung mga tao na makakatulong nila sa Pilipinas manggagaling dahil alam naman nila ang concern ng mga Pilipino pagdating sa mga may sakit at saka sa pamilya. Talagang alagang dekalidad. Oo. Diba? Hindi ka mapapahiya. Oo. Gagaling ka talaga. Oo. Sana nga lang dapat walang mga ganyan-ganyan sakit para ayun na nga. Hindi rin na, syempre kahit o paano, tao yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin na pwedeng magkasakit din. And ayaw natin mangyari sa kanila yon. Diba? Lalo na ngayon, nagpapalit na ng panahon. Be ready na naman tayo. Diba? Okay. At magtatagpo ang tag-ulan at tag-init. So, ingat-ingat tayo, dahil padating na ngayon ang tag-ulan. Ay! Okay. Ayun na naman. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Baka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.